Ang mga ilaw sa stage ay nakasisilaw, ang mga kamera ay rolling, at milyon-milyong manonood ang nakatune in sa buong mundo. Hindi ito basta episode lang ng talk show. Ito ay Oprah Winfrey Live, kung saan dumarating ang mga global icons para ibahagi ang kanilang kwento. Ngayong gabi, ang bisita ay walang iba kundi si Manny Pacquiao, ang mapagpakumbabang boxing champion. Mula sa Pilipinas na nagmula sa kahirapan hanggang naging world legend. Pumasok si Manny sa stage na may signature niyang mahiyain. Nangiti, yumuko ng magalang habang sumabog ang palakpakan ng audience. Wala siyang suot na makikintab na alahas o designer suits, simpleng button-down shirt lang, maitim na pantalon. At yung hindi maikakaila na kababaang loob sa kanyang mga mata. Malugod na binati siya ni Oprah sa una, pinuri ang kanyang career achievements. 8th Division World Champion, Senador, Philanthropist. Mga kababaihan at ginoo, bigyan natin ng palakpakan si Manny Pacquiao. Mas lumakas pa ang palakpakan. Inayos ni Manny ang upuan niya, kalmado pero matatag ang boses. Salamat po, Miss Oprah. Nagagalak po akong narito. Lahat ng mayroon ako, lahat ng naabot ko ay dahil sa Diyos. Nakalutang sa hangin ang salitang Diyos. Sandali, umiti ng magalang si Oprah, pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Lumapit siya, nakataas ang kilay. So wait, sabi niya na may tawa. Sinasabi mo bang talagang nagmamalasakit ang Diyos sa boxing matches? Tumawa ng mahina ang audience sa kanyang playful tone, pero hindi na tinag si Manny. Tumango lang siya. Opo, ma'am. Naniniwala po ako na ginagabayan niya ako. Lagi po akong nagdadasal bago maglabas. Tumagilid ang ulo ni Oprah, half amused, half hindi makapaniwala. Dasal bago lumaban. So yan ba ang secret weapon mo? Hindi training, hindi discipline. Kundi dasal. May bahid ng sarkasmo ang boses niya, at tumawa ulit ang ilan sa crowd. Zoom in ang camera kay Manny. Lumambot ang ngiti niya, pero nanatiling kalmado ang mga mata. Inilagay niya ang kamay sa dibdib. Mahalaga ang training. Mahalaga ang disiplina. Pero kung walang pananampalataya, wala ako. Tumahimik ang buong studio. Nagkatinginan ang ilan sa audience, hindi sigurado kung tatawa ulit o mananahimik. Umisi si Oprah, inaasahan na matitisod si Manny sa bigat ng pang-aasar niya. Pero hindi. Naupo siya ng tuwid, matatag ang presensya, parang hindi naapektuhan ng pagsubok na sirain siya. Audience hook. Ang sinabi ni Manny pagkatapos niyon ay nagpatahimik sa tawa at nagpatahimik kay Oprah ng tuluyan. Halatang may tensyon sa studio, subtle pero malinaw. Sumandal si Oprah sa upuan, hawak-hawak ang note cards na parang handa na niyang i-disassemble ng playfully ang simpleng pananampalataya ni Manny. Kinuha ng kamera ang bawat ngisi, bawat saglit ng amusement sa mukha niya. So, tuloy ni Oprah, half joking, half probing. Kapag pumasok ka sa ring laban sa doble ng laki mo, talagang iniisip mo bang kaya na to ng Diyos para sakin? Kumalat ang tawa sa audience. Hindi malupit pero hindi rin mabait. Nanatiling kalmado si Manny, nakatiklop ng maayos ang mga kamay sa kandungan. Bahagya lang umusbong ang ngiti sa labi, pero mailalim ng alaala sa mga mata na nagpatahimik sa mga salitang sasabihin niya agad. Huminga siya. Noong bata pa ako sa Pilipinas, simula niya ng mahina. Wala akong kahit ano. Walang sapatos, minsan walang pagkain. Ang nanay ko, nagdadasal kami tuwing gabi. Sinabi niya sa akin, Manny, nakikinig ang Diyos kahit walang ibang nakikinig. Lalong tumahimik ang studio. Nagkatinginan ang ilan. Hindi malakas na boses ng isang mandirigma ang kay Manny. Fragile at tapat na tono iyon ng isang lalaking naaalala kung saan siya nanggaling. Bahagyang lumapit siya. Bago ako magkaroon ng guwantes, bago ako magkaroon ng trainer, may dasal ako. Nagdasal ako na huwag magutom. Nagdasal ako ng lakas para magtrabaho. Nagdasal ako para sa pamilya ko. At hanggang ngayon, nagdadasal pa rin ako bago lumaban dahil hindi lang suntukan ang laban. Lakas loob yan, at ang lakas loob ay galing sa pananampalataya. Walang tawa ngayon mula sa audience. Sa halip, nahuli ng kamera ang isang babae sa front row, lumambot ang mga mata, pinagsama ang labi. Tumawa si Oprah, pero hindi na kumbinsido ang tawa. Magandang kwento yan, Manny.
Pero hindi ba sa'yo mismo yan? Sa sipag mo, sa disiplina mo. Sigurado bang hindi dasal ang nagpalanding ng suntok para sa'yo? Umiti ulit si Manny, umiling ng mahina. Siyempre po, ma'am. Nag-train ako araw-araw. Naghirap ako. Pero maraming fighters na mas nagsipag, mas malakas. Bakit ako? Bakit ako umangat mula sa kalye hanggang naging world champion? Para sakin, ang sagot ay pananampalataya. Nagkagulo ang studio. May bulungan mula isang gilid patungo sa kabila. May tumango, may kumunot ang noo, pero wala nang tumatawa. Nagtuloy si Oprah, ayaw hayaang lumipad ang moment pabor kay Manny. Kinatok niya ang card sa tuhod. So, talagang naniniwala kang may oras ang Diyos na pumasok sa boxing ring habang may gyera, kahirapan, at lahat ng nangyayari sa mundo. Ngayon, tumawa ulit ang ilan sa crowd, hinikayat ng talino ni Oprah. Zoom in ang kamera sa mukha ni Manny. Hindi siya natinag, hindi kumunot. Sa halip, dahan-dahang kinuha niya sa bulsa ang isang maliit na lumang Biblia. Sira-sira ang gilid, baluktot ang cover mula sa matagal na paggamit. Inilagay niya ito ng marahan. Sa mesa sa pagitan nila. Noong bata pa ako, sabi ni Manny, matatag ang boses. Ang librong ito ang nagbigay sa akin ng pag-asa noong wala ako kahit ano. Umiiyak ang nanay ko sa mga pahina nito. Natuto ako ng disiplina, kababaang loob. Pagpapatawad mula rito. Baka may tumawa, pero dala-dala ko ito palagi. Nahuli ng kamera ang ekspresyon ni Oprah, isang saglit ng gulat na mabilis na naging pilit ng ngiti. Dala-dala mo yan kahit saan, tanong niya, halos nanunuya, pero hindi na sigurado tulad kanina. Tumango si Manny. Dito niya ako dinala. Bumagsak ang katahimikan na parang kurtina. Nakalock ang audience. Wala nang tawa. Natira lang ang tahimik, hindi komportableng tensyon. Nag-shuffle si Oprah ng cards. Bumili ng segundo. Hindi niya inaasahan na tong mahinahong lalaki ay tatangging lapatan ng charm niya ng ganitong kalmadong lakas. Hindi maalis ng viewers sa bahay ang tingin. Nabastos ka na ba dahil sa paniniwala mo? Comment yes sa baba at sabihin mo kung saan ka nanonood. Mainit ang mga ilaw sa itaas, pero ang tunay na init sa studio ay galing sa tensyon. Nananinirahan sa hangin. Mas tuwid na naupo si Oprah ngayon, naka-fix ang polished smile, pero mas matalim, mas diretso ang tono. Nag-shuffle siya ng cards sa kamay na parang naghahanap ng perfect question para ma-expose ang simplicity ni Manny. So, Manny, sabi niya na may practiced cadence ng isang talk show veteran. Sinasabi mo sa amin na ang Biblia at dasal ang dahilan kung bakit ka naging champion. Hindi science, hindi coaches, hindi skill. Tumawa ulit ang audience, nagkatinginan na parang sinasabing, seryoso ba to? Hindi natitinag ang mga mata ni Manny. Ang pananampalataya ang nagbigay sa akin ang tapang, sagot niya ng mahina. Ang training ang nagbigay ng lakas. Pero ang pananampalataya ang nagbigay sa akin ng dahilan para hindi sumuko. Hindi iyon ang soundbite na gusto ni Oprah. Mas pinindot niya. Pero hindi ba delikado yan? Sabihin sa tao na dasal lang para makawala sa kahirapan? Hindi realistic yan. Nagpan ang kamera sa audience. Umiling ang isang lalaki na nakasweet, bumulong sa katabi. Masyadong simple-minded. Hindi niya naiintindihan kung paano gumagana ang tunay na mundo. Tumango ang babae, sumang-ayon. May isa pang batang nanonood sa crowd na nag-roll eyes at bumulong. Dapat sa suntukan lang ang mga boxer, hindi sa pangangaral. Hindi direktang narinig ni Manny ang mga salita, pero ang bulungan ay parang dart na tumatama sa dignidad niya. Pero hindi siya natinag. Naupo siyang kalmado, isang kamay nakapatong sa Biblia, ang isa nakatiklop sa kandungan. Ang tawa at bulungan ay nagbigay lakas kay Oprah. Lumapit siya, tumagilid ang ulo. Talagang naniniwala kang may oras ang Diyos na itigil ang gyera, gamutin ang sakit, at siguraduhin na matama mo ang left hook. Ngayon, mas malakas ang tawa ng audience. Lumipat ang spotlight kay Manny, close-up ng kamera sa mukha niya. Hindi galit ang ekspresyon. Hindi defensive. Payapa. Yumuko siya saglit, bumulong ng tahimik na dasal, halos hindi gumagalaw ang labi. Napansin ng audience. At mas matalim ang bulungan. Nagdadasal ba siya ngayon, bulong ng isang lalaki? Sige na nga, sabi ng isa pa.
Talk show to, hindi simbahan. Tumaas ang tawa, tumatalbog sa dingding ng studio. Hindi sapat na malupit para tawaging buling, pero dismissive, judgmental, yung uri ng tawa na mas masakit kaysa diretso pang aasar. Itinaas ulit ni Manny ang ulo, bumalik ang mahinang ngiti. Ang dasal, sabi niya ng mahina, hindi tungkol sa paghingi sa Diyos na lumaban para sakin. Tungkol ito sa paghingi ng tapang, kababaang loob, lakas para harapin kahit ano, manalo man o matalo. Bahagyang tumahimik ang room, pero hindi pa tapos si Oprah. So, sinasabi mo na bawat suntok, bawat panalo hindi talaga ikaw yon. Divine intervention yon. Tumagilid si Manny, maingat na pinili ang mga salita. Pareho. Nagtrabaho ako. Nagtrain ako. Pero noong tumawa ang mundo, sinabi nilang masyado akong mahirap, maliit, mahina, nagdasal ako. At ang dasal ang nagbigay sa akin ng tapang para magpatuloy. Nagsimulang bumagsak ang katahimikan sa ilang parte ng audience. May tumango, nawala ang dating isi, pero hindi pa rin kumbinsido ang iba. Parang bulag na pananampalataya pa rin, bulong ng isa. Akala niya utang na loob ng Diyos sa kanya ang panalo, bulong ng isa pa. Lumalaki ang dibisyon. Kalahati ng room ay skeptical, kalahati ay nakikinig ng mabuti, naaakit. Para kay Oprah, bagong territory to. Sanay siyang nasa kanya ang audience, ginagabayan ng charm at talino. Pero ngayon, nararamdaman niya ang paglipat ng timbang, hindi buo, pero sapat para maistorbo ang ritmo niya. Nag-cross-leg siya, pinilit ang isa pang ngiti at sinabi. Alam mo, Manny, baka sabihin ng iba na masyadong umaasa sa pananampalataya ay crutch. Tumunog ang salitang crutch. Nagkatinginan ng hindi komportable ang audience. May huminga ng mahina. Matapang na salita kahit para kay Oprah. Bumalik ang kamera kay Manny. Hindi siya kumurap. Hindi kumunot. Inilagay lang niya ang kamay ng marahan sa Biblia sa harap at sinabi, ang crutch ay tumutulong maglakad kapag hindi kaya. Kung crutch ang pananampalataya ko, maglalakad ako kasama nito habang buhay. Mas mabigat ang katahimikan kaysa sa anumang tawa kanina. Sa unang pagkakataon, nagdalawang isip si Oprah. Tumingin siya sa audience, inaasahang susuportahan siya ng tawa. Pero maraming mukha ngayon ang thoughtful, conflicted pa. Sa isang parte ng crowd, may babaeng nagpunas ng mata gamit ang tissue. May lalaking lumapit, tumango ng dahan-dahan. Nagsisimula ng lumiko ang agos, kahit hindi pa alam ni Oprah. Inayos niya ang notes, itinago ang discomfort. Sige, sabi niya ng mabilis. Pero let's be real. Ang sipag, hindi pananampalataya, ang gumagawa ng champion. Umiti lang si Manny. Ang pananampalataya ang nagpaniwala sa akin na sulit ang sipag. Nagbulungan ulit ang crowd. Ngayon, halo na ng skepticism at paghanga ang bulungan. Para sa viewer sa bahay, electric ang eksena. Isang legendary talk show host na kilala sa sharp wit ay mukhang natatalo laban sa tahimik na pananampalataya ng isang humble fighter. At handa na ang stage para sa twist na magpapabago sa lahat. Pero nang ibunyag ni Manny ang isang bagay na dala-dala niya palagi, biglang lumapit ang buong audience sa katahimikan. Naging iba na ang pakiramdam sa studio. Mas mabigat ang hangin, parang alam ng lahat na may mahalagang mangyayari. Inayos ni Oprah ang stack ng cards sa kamay, naghahanap ng kontrol. Pero hindi na sa kanya ang energy ng room. Si Manny, na natiling kalmado at matatag, hawak pa rin ang isa sa kamay sa maliit na Biblia sa mesa. Sira ang cover, baluktot ang sulok, manipis na ang pahina mula sa matagal na pagbubukas. Zoom in ang kamera, kinuha ang bagay na biglang naging mas malaki kaysa sa show mismo. Pinilit ni Oprah na tumawa, sinusubukang i-lighten ang mood. Talagang dala-dala mo iyan kahit saan. Kahit dito sa national television. Tumango ng dahan-dahan si Manny, malambot pero matatag ang boses. Opo, dahil hindi lang libro to, ito ang kwento ko. Sa mga pahinang ito nagdasal ang nanay ko noong wala kaming makain. Sa mga pahinang ito nagdasal ako noong natulog ako sa kalye. Sa mga pahinang ito nagdasal ako noong sinabi nilang wala akong magiging. At daladala ko ito dahil ipinaaalala sa akin na walang imposible. Lumapit ang audience sa upuan nila. Wala nang tawa na umalingaw nga minutos lang ang nakaraan, pinalitan ito ng katahimikang makapal. Nag-cross-leg si Oprah, sinusubukang panatilihin ang composure.
Pero Manny, sabi niya ng maingat, hindi ba limiting iyan para sa iba? Ikaw global figure, hinahangaan ng milyon. Dapat hindi ba mas i-broaden mo ang outlook mo? Matalino ang tanong, polished, yung klaseng pivot na mastered ni Oprah sa mga dekada. Pero hindi kinuha ni Manny ang pain. Bahagyang itinaas niya ang Biblia, hinawakan sa kamay. Marahang hinaplos ng daliri ang sira na gilid, buong paggalang at sigurado. Broadening DV outlook, ulit ni Manny ng mahina, tinuruan ako nito ng compassion. Magpatawad kahit nasaktan, tumayo ng matayog kahit maliit, lumaban hindi lang sa ring. Kundi para sa mga hindi makalaban para sa sarili. Kung limiting to, tatanggapin ko iyang limitasyon. Nagkaroon ng bulungan sa audience. May isang babaeng bumulong, wow. May lalaking umiling ng dahan-dahan, conflicted. Tumagilid si Oprah, bahagyang nagkaroon ng crease sa noo. Pero seryoso ka bang naniniwala, Manny, na may oras ang Diyos mismo na pumasok sa laban mo? Matatalim ang salita, skeptical ang tono, pero ang mga mata niya ngayon ay may curiosity, hindi na pang-aasar. Lumapit si Manny sa mikropono, matatag na bato ang boses. Ma'am, hindi ko po hiniling sa Diyos na manalo ako. Nagdasal ako ng tapang para pumasok sa ring. Nagdasal ako para sa kaligtasan ng kalaban ko. Nagdasal ako na kahit ano ang resulta, maparangalan ko siya. Manalo man o matalo, hindi sa kamay ko iyon. Pero ang pananampalataya palagi sa puso ko. Natigilan ng audience sandali. Walang gumalaw. Walang bumulong. Mas malakas ang katahimikan kaysa palakpakan. Kumurap si Oprah, nagulat. Nag-shift siya sa upuan, bahagyang nawala ang karaniwang composure. Bumuka ang labi na parang sasagot, pero walang salitang lumabas agad. Nagpan ang kamera sa crowd. May ilan na halatang emotional, kumikinang ang mata, panga nakalock sa pag-iisip. May iba na naka-cross arms defensively, pero wala nang tawa. Parang binago ni Manny ang buong energy ng room sa isang sagot lang. Sa wakas, nahanap ni Oprah ang boses. Napaka-touching niyan, Manny, sabi niya, kahit mas payat na ang lakas sa tono. Pero hindi ba personal lang ang pananampalataya? Bakit tinala mo rito sa global stage? Tumingin si Manny sa paligid ng studio sa mga mukha na nakatingin sa kanya, sa mga kamera na nagbo-broadcast sa milyon sa buong mundo. Malambot ang sagot, pero napuno ng presensya niya ang room. Dahil hindi tungkol sa pagtatago ang pananampalataya, sabi niya. Tungkol ito sa pamumuhay. Kung naniniwala ako pero nanahimik, ano pa ang halaga ng paniniwala ko? Hindi ako nagsha-share para pilitin ang kahit sino. Nagsha-share ako dahil may nahihirapan dyan at baka kailangan nilang marinig. Tulad ng alon ang dating ng mga salita. Ang audience na dating restless sa bulungan, ngayon ay ganap na tahimik. Kahit ang polished mask ni Oprah ay nadulas sandali. Nag-flicker ang mata niya, nagpapakita ng bihirang makita sa kamera. Pag-aalinlangan. Haba ng katahimikan. Lumapit ang kamera kay Manny, na natiling marahang nakapatong ang kamay sa Biblia, at pagkatapos palakpakan. Hindi malakas, hindi agad, pero nagsimulang magkalat mula sa likod ng studio. May nagtayo, sinundan ng iba. Hindi nagtagal, sumabog ang buong room sa tunay na palakpakan, raw at walang prompt. Tumaas ang kilay ni Oprah, pinilit ang pulit smile. Pero sa loob, nagulo siya. Ito ang stage niya, audience niya. Pero ngayon, sila ay naaakit kay Manny, sa unshakable calm niya, sa quiet conviction. Yumuko ng bahagya si Manny sa pasasalamat, bumulong ng dasal sa ilalim ng hininga. Lalong lumakas ang palakpakan. Ang hidden signal ay nahayag na. Hindi lang ang Biblia sa mesa. Si Manny mismo, living proof ng lakas na ibinibigay ng pananampalataya. At naramdaman iyon ng audience. Tumingin si Oprah sa notes, pero sa unang pagkakataon sa interview, wala siya sa control. Hindi na tungkol sa kung matitisod ba si Manny sa pang-aasar niya ang suspense. Tungkol na ito sa susunod niyang sasabihin at nanonood ang buong mundo. Pero nang magsalita si Manny ng buong lakas, yumanig ang studio sa mga salita niya at walang comeback si Oprah. Dahan-dahang humupa ang palakpakan, pero permanenteng nagbago ang energy sa room. Sumandal si Oprah, queen ng stage, itinago ang inis sa professional smile. Pero ipinahayag ng kamera ang kawalan ng katiyakan sa mata niya. Sanay siyang kontrolado. Ngayon, kay Manny na ang kontrol.
Tahimik na naupo ang world champion sandali, nakatiklop ang kamay, Biblia sa kandungan. Hindi flashy. Hindi itinaas ang boses. Pero mas malakas ang katahimikang sumunod sa kanya, kaysa sa anumang well-crafted question ni Oprah. Pagkatapos, lumapit siya sa mikropono. Kalmado ang boses, pero may otoridad na hindi maikakaila. Ma'am, simula ni Manny. Noong bata pa ako, hindi ko pinangarap na maging sikat. Hindi ko nga pinangarap na maging champion. Simple lang ang pangarap ko. May pagkain sa mesa, makakain ng isang beses sa isang araw ang pamilya ko. Yon ang pangarap ko. Lumapit ang audience. Kahit si Oprah ay tumagilid, nakikinig kahit labag sa loob. Nagbenta ako ng tinapay sa kalye. Natulog ako sa karton. Minsan lumaban ako sa ring para sa ilang piso lang, sapat para bumili ng bigas. Tiningnan ako ng tao at sinabi, hindi ka magiging kahit ano. Maliit ka, mahirap ka, mahina ka. Huminto siya, saglit na tumingin sa crowd. At baka tama sila. Mag-isa, wala ako. Pero tuwing gabi, nagdasal ako. Hindi ako humingi ng yaman, hindi ng kapangyarihan. Hiningi ko ang pagkakataon. Pagkakataon na lumaban. Pagkakataon na patunayan na may kabuluhan ang buhay ko. Malalim ang katahimikan. Kahit ang crew sa backstage ay parang natigilan, nakikinig. Itinaas ulit ni Manny ang Biblia, dahan-dahang pinihit sa kamay. At tuwing pakiramdam ko susuko na ako, naalala ko ang sinabi ng nanay ko. Anak, mahirap tayo, pero hindi tayo nakalimutan. Magdasal ka at makikinig ang Diyos. Yung pananampalatayang iyon ang nagbigay sa akin ng lakas. Yung pananampalatayang iyon ang nagdala sa akin dito. Hindi yaman, hindi sikat. Pananampalataya. Malambot na bulungan sa audience. Walang tawa ngayon. Walang pang-aasar, reflection lang. Nilinaw ni Oprah ang lalamunan, sinusubukang ibalik sa safe waters. Napakalakas niyan, Manny. Pero naiintindihan mo bang hindi lahat may ganong pananampalataya? Hindi ba maaaring ma-alienate ang iba kapag masyadong umaasa rito? Tumingin si Manny sa kanya na may mahinang ngiti. Ma'am, hindi tungkol sa pag-aalis ang pananampalataya. Tungkol ito sa pagsasama. Tinuturuan ako nitong igalang ang bawat tao. Kahit ano pa ang paniniwala nila. Lumalaban ako para sa respeto. Nabubuhay ako para sa respeto. Kung hindi nila share ang pananampalataya ko, okay lang. Pero lagi kong isi-share ang kwento ko. Sumabog ulit ang palakpakan, mas malakas ngayon. Napilitan si Oprah na maghintay hanggang humupa. Pagkatapos, nagbago ang tono ni Manny. Mas matatag na ngayon, mas commanding. Pero dapat kong sabihin ito ng buong respeto. Masyadong madalas, tinutuyan ng mundo ang mga may pananampalataya. Akala nila mahina tayo, simple, hangal. Pero ano ang mas hangal? Maniwala sa pag-asa o maniwala sa wala? Magkaroon ng tapang sa pamamagitan ng pananampalataya o tumawa sa mga nakakahanap ng lakas sa dasal. Tulad ng suntok sa ring ang dating ng mga salita. Matatalim, hindi maikakaila. Sumabog ang audience sa palakpakan, sigawan pa. Kumurap si Oprah sandali, natigilan. Nagpatuloy si Manny, tumaas ang boses na puno ng conviction. Hindi ko ikakahiya ang pananampalataya ko dahil noong wala ako, yon lang ang mayroon ako. At ngayong mayroon na ako ng lahat na mayaalok ng mundo, ananampalataya pa rin ang tanging hindi ko kayang mabuhay ng wala. Nagsimulang mag-standing ovation dahan-dahan sa una. Pagkatapos kumalat sa buong studio. Nakatayo na ang mga tao, pumapalakpak, sumisipol, sumisigaw. May luha sa mata ng ilan. Natigilan si Oprah, bahagyang nakabuka ang labi. Tumingin siya sa cards, pero parang wala ng kwenta. Nawala na sa hawak niya ang narrative. Yumuko ng mapagpakumbaba si Manny, bumulong ng isa pang dasal. Nang humupa ang palakpakan, itinaas niya ang mata at nagsalita ulit, mas mahina, pero hindi nawawala ang lakas. Ang tagumpay. Sikat, pera, maaaring bawiin. Pero ang pananampalataya, nananatili. Kaya isi-share ko ito hindi para makipagtalo, hindi para magyabang, kundi para ipaalala sa sinumang nanonood na kahit saan ka, kahit gaano ka nasaktan o nasira. Hindi ka nag-iisa. Tahimik ulit ang studio pero ngayon reverent na katahimikan. Walang husga, walang pang-aasar, respeto.
Sa unang pagkakataon sa interview, walang comeback si Oprah. Ngumiti siya, pero maliit, halos humbled. Manny, hindi ko inaasahan yon pag-amin niya. Ngumiti rin si Manny, malambot at mainit. Ako rin po, ma'am. Pero alam lagi ng Diyos kung ano ang sasabihin. Tumawa ng mahina ang audience, hindi sa kanya, kundi kasama niya. At sa moment na yon, ganap nang nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Si Oprah, ang master interviewer, ay naiwang speechless sa sarili niyang stage. Pero ang tunay na turning point ay nang may sumulong pa at nakita ng buong studio ang hustisya sa aksyon. Mas malambot na ngayon ang ilaw sa studio, kahit hindi nagbago. Ang nagbago ay ang atmosphere mismo. Ang audience na dating nanunuya at bumubulong, ngayon ay tahimik na namamangha kay Manny Pacquiao. Hindi na lang siya boxing champion. Mas malaki pa siya. Isang lalaking may unshakable conviction na binago ang takbo laban sa isa sa pinakamakapangyarihang host sa history. Sinubukan ni Oprah na makabawi, nilinaw ang lalamunan at tumuwid. Hindi nawala ang trademark charisma, pero dimmed, nabibigatan ng agos ng respeto patungo kay Manny. Marahil sa unang pagkakataon sa career niya, na-realize niyang underestimated niya ang bisita. Well, Manny, sabi niya na may nervous laugh, talagang nasayo ang audience ngayong gabi. Cut ang camera sa audience. Hindi sila umingiti ng pilit. Tumataas ang ulo, pumapalakpak, may nagpupunas ng luha. May sumigaw mula sa likod, tunay na lakas yan, Manny. Sumabog ang pagsang-ayon ng crowd. Nagpatuloy si Oprah, sinusubukang isave ang authority. Pero alam mo, Manny, sa mundong ito ng science at progress, marami ang naniniwalang outdated ang pananampalataya. Hindi ba maaaring makahadlang yan sa tao? Calculated move, pagtatangka na ma-shift ulit ang crowd. Pero ngayon, hindi sumang-ayon ang audience sa kanya. Sa halip, tumayo ang isang lalaki sa front row. Sa respeto po, Miss Winfrey, sabi niya ng matapang, naririnig sa buong studio. Hindi hadlang ang pananampalataya sa kanya. Tingnan niyo kung saan siya dinala. Baka outdated ang pang-aasar sa taong nakakahanap ng pag-asa rito. Naggasps ang room. Pumalakpak ulit ang audience, mas malakas, sumusuporta sa salita ng lalaki. Natigilan ang ngiti ni Oprah. Hindi siya sanay na hinahamon ng sariling audience. Si Manny, laging mapagpakumbaba, itinaas ang kamay para pakikalmahan ang palakpakan. Pakiusap po, sabi niya ng mahina. Ayaw ko pong maging tungkol ito sa pag-atake sa kahit sino. Marami pong nagawa si Miss Oprah para sa kabutihan ng mundo. Gusto ko lang ipaalala na hindi kahinaan ang pananampalataya. Lakas yan. Lalong lumalim ang respeto ng audience sa kababaang loob niya. Lumakas ulit ang palakpakan, hindi lang sa salita, kundi sa grace at victory niya. Bahagyang tumigas ang mukha ni Oprah. Hindi siya villain, hindi talaga. Pero sa moment na to, ang dismissive tone at pang-aasar niya ay nagpatingin sa kanya na ganoon. At ngayon, sa harap ng milyon, nararanasan niya ang consequence. Zoom in ang camera habang kinakabado niyang inaayos ang cards. Well, sabi niya ng dahan-dahan. Aaminin ko, Manny, baka underestimated ko ang lalim ng conviction mo. Sumigaw ng palakpakan ang crowd sa pag-amin niya, nararamdaman ang pagbabago. Ngumiti ng mahina si Manny, tumango. Hindi lang sakin ang convictions. Sa sinumang may tapang maniwala, kahit tumatawa ang mundo. Sumabog ulit ang studio sa palakpakan. May nagtayo pa. Nahirapan ang cameraman na kuhaan ang eksena. Ang standing ovation ay hindi lang sa salita ni Manny, kundi sa unshakable dignity niya. At sa moment na yon, ang parusa kay Oprah ay hindi kahihiyan. Katahimikan. Siya, ang legendary talk show titan, walang witty comeback, walang clever line, walang dramatic pivot. Sa unang pagkakataon, nabigo ang pinakamalakas niyang tuol, ang boses. Pinili na ng audience ang panig. At hindi sa kanya. Simple, hindi malupit ang hustisya. Undeniable. Permanenteng nagbago ang balanse ng kapangyarihan. Dahan-dahang huminga si Oprah, sa wakas ay nakapagniti. Pero iba na ngayon. Hindi na polished, mas human. Well, Manny, sabi niya ng mahina. Mukhang ako ang natuto ngayong gabi. Sumabog ang approval ng crowd. Hindi nagmalaki si Manny, hindi ngumisi, hindi nag-enjoy sa tagumpay. Yumuko siya ng bahagya,
pinindot ang Biblia sa dibdib. Lahat tayo ay patuloy na natututo, sabi niya ng malambot. Kaya tayo nandito. Naabot ang peak ang ovation. Naramdaman ng viewers sa bahay. Ang catharsis, ang hustisya, ang kasiyahan sa pagkakita na ang isang tinuya, dahil sa paniniwala ay binago ang takbo gamit ang grace at katotohanan lang. Sa backstage, kahit ang crew ay emotional. Bumubulong ang camera operators, umuiling sa pagkamangha. Hindi pa ako nakakita ng ganito, sabi ng isa. Hindi pa naging speechless si Oprah, dagdag ng isa pa. At ngayon, nandito na. Hinatid ang hustisya hindi sa galit o revenge, kundi sa dignidad. Hindi lang ipinagtanggol ni Manny Pacquiao ang pananampalataya niya. Ipinagtanggol niya ang dignidad ng bawat nanonood na nabastos, binaliwala o binabaan dahil sa pinaniniwalaan. Kumpleto na ang parusa. Nabiyak ang authority ni Oprah sa stage na iyon at napuno ng quiet strength ni Manny ang puwang. Pero hindi doon natapos si Manny. Ang huling salita niya ay nagbigay sa lahat, kay Oprah, sa audience, at sa milyon sa bahay, ng aral na hindi nila malilimutan. Buzing pa rin ang studio mula sa standing ovation, pero tahimik na naupo si Manny Pacquiao, Biblia pa rin sa kandungan, nakayuko ang mata sa kababaang loob. Hindi siya pumunta para manalo sa argumento o sakupin ang stage. Pero kahit papaano, ginawa niya ang dalawa ng walang isang suntok. Lumapit si Oprah, mas malambot na ang tono, na wala ang dating talim. Manny, sabi niya ng mahina. Aaminin ko, nagulat mo ako ngayong gabi. Akala ko boxing legend lang ang iniimbitahan ko, pero ang nakita ko ay higit pa. Isang lalaki ng pananampalataya, ng prinsipyo, at hindi ko iyon matatalo. Pumalakpak ulit ang audience, pero hindi lang ingay. Init, tunay at heartfelt. Maliit na tumango si Manny, kalmado ang boses. Salamat po, ma'am. I respect. Kayo. I respect ang platform na to, at I respect ang lahat dito, maniwala man sila sa pinaniniwalaan ko o hindi. Simple lang ang mensahe ko. Huwag ikahiya kung sino ka o ang pananampalatayang nagbibigay sa iyo ng lakas. Zoom in ang camera, kinuha ang raw honesty sa mukha niya. Hindi scripted line to, katotohanan ito ni Manny, dinala ng parehong conviction na dala niya sa ring. Tumingin siya sa audience, ang tingin ay dumaan sa buong room. Noong bata pa ako, tinawanan ako ng tao. Tinawag nila akong maliit. Sinabi nilang wala ako. Pero sinabi sa akin ng pananampalataya na mailahat ako ng kailangan. At yon ang mensahe na gusto kong iwan ngayong gabi. Hindi tungkol sa boxing, hindi sa panalo, kundi sa pag-asa. Dahil may nahihirapan dyan ngayon at kailangan nilang marinig to, hindi ka nakalimutan. Panatilihin ang pananampalataya mo. Panatilihin ang laban mo. Tahimik ang room. May nagpunas ng luha ang ilan sa audience. May iba na magkahawak ang kamay, halatang naantig. Kahit si Oprah, nakaraniwang siyang namumuno sa emosyon, ngayon ay nahakot sa agos ni Manny. Lumapit siya, mas mababa ang boses, halos intimate. Manny, nag-interview ako ng mga presidente, bilyonaryo, artista, thinkers, pero sa tingin ko ngayong gabi, isa sa pinakamalakas na sagot na narinig ko ang binigay mo. Sumabog ulit ang crowd sa huling pagkakataon, tumaas ang sigawan hanggang sa rafters. Mumiti ng mapagpakumbaba si Manny, yumuko. Hindi ako yon, ma'am. Siya ang nagbigay sa akin ng lakas. Nagsimulang mag-roll ang closing credits, kinuha ng camera sina Oprah at Manny na nag-shake hands. Pero unforgettable ang energy sa room. Sa minsan, hindi tungkol sa ratings o soundbites o celebrity chismis. Tungkol ito sa mas malalim. Paalala sa kapangyarihan ng pananampalataya, kababaang loob at tapang sa harap ng pang-aasar. At habang dumidilim ang ilaw, tumayo ulit ang audience, pumapalakpak. Hindi lang para sa champion, kundi para sa lalaking nagpaalala sa mundo na ang dignidad ay hindi galing sa palakpakan. Galing ito sa pagtayo ng matatag sa katotohanan mo. Nang gabing yon, naramdaman ng milyon na nanood sa bahay ang resonance ng mensahe. Hindi binastos ni Manny Pacquiao si Oprah. Hindi siya nagmalaki o nagtaas ng boses. Ginawa niya ang mas malaki. Tumayo siyang matayog, hindi natitinag at ginamit ang kabutihan bilang sandigan. Malinaw ang aral. Tahimik hindi nangangahulugang mahina. Mapagpakumbaba hindi nangangahulugang walang kapangyarihan.
At ang pananampalataya, kahit gaano ito katuya, kayang galawin ang pinakamalakas na puso. At habang nagro-roll ang credits, nanatili ang huling tanong para sa viewers kahit saan. Nabastos ka na ba dahil sa paniniwala mo? Ikwento mo ang kwento mo sa comments. At kung naniniwala kang dapat tumayo ng matatag, ay type ang faith sa baba.